tipong hanggat walang nararamdaman yung parts, hindi ko pinapapalitan. Hindi pa si job. After kong mag-upgrade last December, etong 12 speed na Shimano na naka-microspline. Itong pinuntahan nating bike shop, first time kong magpagawa kay Dino. Makikita nyo kung paano siya gumawa. Masasabi ko, satisfied ako din. May mga na-interview rin tayo ron na mga nagpapagawa sa kanila. Sulit, panoorin natin to. Ayun guys, dito tayo ngayon sa C5. Along C5 lang to, malapit sa may Palar, DCDA. Dito tayo ngayon magpapa-repack ng bike. Tune up. Alayin ko yung likod. Lakas ano. Then, pa-check ko na rin yung hub, tapos itong bottom bracket. Yung pangalan ng shop nyo rito, bike shop lang talaga? Cup yan, cup bike shop. Ano? Cup. Cup? Bike shop? Ayun! Okay. Okay, sa meron, tapat na ito. Alright. Baka makapirate tayo eh. First time ko rito sa Cup bike shop dito sa along C5. Dito ako magpapalay ng gulong. Alam ko bago lang tong shop na to eh. Tanungin natin si ma'am. Roida. Ma'am, ilang buwan na kayo rito? Bago pa lang po. Pero sa Rizal talaga siya naka-base. Pero Saan sa Rizal? sa may saan ba yung Taytay? Taytay. Malapit doon. Anong pangalan ng bike shop niyo ron? Ganun po, Kapay Shop din po. Cup bike shop. Ilang branch na to? Bale, yung sa isa doon sa may visibility, sa may overpass. Yan. Tatlo kayo, tatlong branch na. Pero close na yun sa Taytay. Pero isa lang yun dito. Dito na kayo lumipat. Kumbaga dito ilang buwan na kayo? Start kami na mga 3 months or 3 to 4 months. At 4 months pa lang. So guys, yung mga bike to work along C5 na masisiraan, pag papunta kang market, left side siya, mag-aalay no siya. Recommended to sa akin nila Jerome, sa kanila Richard eh. Nakapagpagawa na sila rito. Ako first time ko pa lang. Mga nagbabike to work dyan along C5, meron na kayong pwedeng puntahan ditong bike shop. Gawin ko, papalayin ko na yung harap likod. Kumbaga sa likod yung malakas yung palag eh. Magkano nga pala yung alayin sa inyo? 60 lang po sir. Ha? 60 yung isa. 60 pesos. Mura. 60 pesos daw. Pa-check up ko na rin yung loob ng hub. Pagrasahan. Bayad na lang tayo ng additional kasi another labor. Di na meron bang mga hindi siya microspline pero gumagana yung 12 speed na hub? Meron. Meron? Gaya ng anong hub? Yung submit na speed 1. Submit sa speed 1? Pasok yung 12 speed? Oo. Naka-ready na yun sila halos lahat. Pero yung parang conversion ng kagaya meron akong hub na yung Chosen na pang 11 lang, kaya ipasok yung 12? Hindi. Depende sa sa design sa sprocket ba. Kasi may sprocket kasi na halimbawa, Kagaya niyan. meron kasi yung tatlo buo. Oo. Meron siyang kasi parang may bilao kasi yun eh. Parang yung design ng pog na papasok. Doon nagkakatalo para Kumasya yung kumasya. Okay, salamat. Pero itong ganitong Shimano na microspline, ay ano yan, assist lang talaga siya sa microspline. pwede rin yon sa hub yung speed 1. Hindi siya pwede sa speed 1. Yung Okay. microspline. Kasi iba yung gear niya, yung pin. Pang ano lang din talaga sa pang microspline.
diesel. Kailangan diesel. Magkano ang pinaka? Magkano yung ganyan, sir? Diretso? Magkano? 30. 30? Wow. Guys, dagdag pa lang ako, dalawa. Etong technician dito, si Dino, galing pala siya kay Papa Jack sa Las Piñas. Diyan nahihirapan si Dino baklasin kasi bago daw eh. Tapos pinalawang na sa Tagal. Pati lahat ng bearing. Ayan, 3 poles lang pala tong microspline ng Shimano Diore. Alam na sa 58 pa lang. Kasi mo muna Visayas. Bakal? Tibay. Magbakal, matibay. Okay. Kasi pag-aloy, pag-aloy, mabilis masira. Tara-tara sa pagkailalagay na. Ano to? Repacking. Dati 16 lang eh. Kung iisipin mo yung 1 by ano eh, dinala lang sa likod yung bigat eh. Kaya mas ano ko pa nga rin yung ano eh, yung 2 by o 3 by ano? Oo, mas gusto ko rin yun. Hindi tsaka ang 1 by talaga, dapat lang sa pang 3 lang talaga siya. Kasi pag sa long ride, wala talaga. Anong mangyayari pag hindi nalagayan? May kalok? Oo. Si boss. Ay. Oy, hanap ko. Ayos. Sir, dito sa Cap Bike Shop, ilang beses ka na nagpagawa? 3 beses po. 3 beses? Opo. Ano yung una? Yung sa shifter po. Tapos, yung sa hub po ngayon. Tapos, yung sa kadena po, yung alignment. Ayun lang po. Ano masasabi mo sa gawa ni Dino? Solid po. Solid? Kasi kung pupunta ka sa ibang mga bike shop, pabalik-balik ka po talaga eh. Pero dito po talaga, na-fulfill mo po talaga yung gawa nyo po. Na okay po. Masabi ko pa na satisfied po talaga. Ayun, dito na yun sa Cap Bike Shop. Pero taga rito lang sa... Port Bonifacio po. Okay. Ano name mo? Humphrey po. Andre. Humphrey. Okay, salamat. Sige po. Ano nagbabay kayo? Isasama ako sa inyo. Ay, plus 1. Walang limit to eh. Okay na ulit. Hindi na ulit. Pati alignment. Ano yung in-adjust mo? Yung ano masyadong nakaliad eh. Liad? Oo. Okay. Masyado siyang malayo dito sa clearance niya dito sa Poli to Mm. pinakamalaki. Dapat medyo ano siya eh.
saktuhan lang. Saktuhan lang. Iba ang may alam. Ah. Ha? Wala pang long ride. Mga one day lang, balikan. Sa ngayon. Kaya makakakas yan yan? Start. Sir, ilang taon ng technician? 5 years. 5 years to 6 years Saan galing dati? Nanayas. Tapat na Pure Gold? Galing kayo doon. Papagawa din ako dati ron eh. Ilang minuto alignment, sir? Halos Ikaw yung nagpapa-align ikaw. ito lang isang oras. First time nyo magpagawa rito? Ano lang po, 2 times. Ano masasabi mo rin sa mga technician? Snappy po, okay, ayos. Ayos. Kagaling, mga veterano na. Ayun, veterano na raw. Oo, veterano na. Magkano lahat? 1,700. Ayan. Si Dino, siya yung chief technician dito sa Cap Bike Shop. Gustong magpagawa, hanapin nyo lang si Dino. Kahit anong parts, anong brand, kaya niyang gawa ng paraan o ayusin. Kahit luma. Head car. Saka mura lang yung labor nila rito. Ulit yan, pang-masal. Okay, salamat. Guys, yung may gusto ng sticker ng Pajak All The Way, Jay Katigbak, dito lang sa Cap Bike Shop along C5. Ayan guys, nagbigay na ako ron sa mismong may-ari. Ayan oh. Then salamat dun sa kay Dino, nag-overhaul yung bike ko. The best. Back to bago ulit tayo.